mas lumalakas na ngayon ang laro ni Kai Sotto at pati ang kanyang katawan. And no one can deny that. At kung ikukumpara natin last year, ay masasabi nating 300% better na si Kai this year. At ito ang dahilan kung bakit bumabaha ng tawag ng mga kupunan na gustong kukunin ang serbisyo ni Kai. Ang sinasabi natin dito ay malaki ang possibility na marami ang tatawag kay Kai ng mga kupunan dahil unang-una, wala pa siyang team ngayon and he is free to negotiate kahit kanino. Yan naman talaga ang kalakaran sa professional basketball. In fact, pwede naman permahan ni Kai kaagad ang offer ng Yokohama B. Corsairs, pero pinili ni Kai na pumasok sa free agency upang mapakinggan ang iba pang mga offers galing sa ibang mga teams. For sure, maraming tumatawag ni Kai galing sa mga teams ng Japan B-League dahil obviously nakikita na ng mga kupunan ang real value ni Kai. Galing kasi sa isang impressive season si Kai sa Yokohama B. Corsairs, kaya alam ng lahat na at a lower cost, perhaps lower than American imports, ay meron silang makukuhang high value kay Kai. Pero siguradong hindi lang ang Japan B-League ang nangkakandara pa na makuha ang services ni Kai. Kung sa Japan B-League, ay gusto ng mga kupunan doon na mag-sign sa kanila ang ating idol, ay sa NBA naman ay gusto nilang makumbinsi pa first-hand kung ready na ba talaga si Kai sa NBA. Kaya maraming teams ang nagkakandarapang bibigyan si Kai ng opportunity to show his wares sa kanilang mga minicamps and workouts. And the best part ay, ginawa ni Kai na pumasok muna sa free agency dahil alam niyang he is now 300% better compared last year. Again, galing si Kai sa isang sulit season sa Yokohama B. Corsairs, fully healed na ang kanyang injury, at higit sa lahat, lumalakas na ang kanyang katawan. Ang tatlong rason na to ang nagbibigay sa atin ng matinding paniniwala na NBA ready na si Kai. Dahil kung ang nakita natin last year ay ang isang Kai Sotto na merong injury sa likod, na galing sa isang hindi masyadong magandang kampanya sa Hiroshima Dragonflies, at yan natin makikita ang napakalaking kaibahan ngayon compared last year. Plus the fact na mas mahaba ngayon ang planning ng Wasserman kung papaano nila maipasok si Kai sa NBA. And one thing for sure, very confident si Tony Ronjoni sa skill set ni Kai, at ang kulang na lang daw ni Kai ay ang power and strength, at kung makukuha ni Kai ang tamang lakas ng katawan ay magiging unstoppable daw siya sa NBA. Tiwala kasi si Tony Ronjoni sa skill set ni Kai, and he believes na bihira sa mga extra tall players na katulad ni Kai na merong skill set na pwedeng magdadala ng bola, nakakapasa at nakakashoot ng 3 ball. Kaya this year ay tinutukan talaga ni Kai ang pagpapalaki ng kanyang katawan. Kumuha pa sila ng personal strength and conditioning coach na kung saan it build not only muscles kundi nakapagbigay rin ito ng matinding kumpiyansa kay Kai na alam niyang hindi siya pipiyok sa anumang laban. Kai Sotto now knows na malakas na ang kanyang katawan at naghahanap na siya ng contact instead of staying away from it na kilala siya noon. Kilala kasi bilang soft player si Kai noon, pero siguradong magugulat ang NBA pagbalik niya sa mga NBA minicamps and workouts dahil ibang Kai Sotto na ang kanilang masisilayan. Isang mamaw na Kai Sotto ang magbabalik sa US at siguradong magugulat ang mga players na makakatapat niya sa malaki niyang development sa kanyang katawan at malaking improvement sa kanyang laro. At balitang NBA naman, ang dapat na focus ng Los Angeles Lakers ay sigurado mas makatuon kay Anthony Davis kaysa kay LeBron James sa puntong ito. Si LeBron James ay papalapit na sa katapusan ng kanyang legendary career. At si Rich Paul ay naging pinakamakapangyarihang agent sa NBA, ngunit palagi siyang maiugnay lamang sa isang kliyente. Nagsimula siya sa basketball matapos maging kaibigan niya sa LeBron James noong high school at natutunan ang mga taktika sa CAA sa ilalim ng pangalawang agent ni LeBron James na si Leon Rose. At nang magsarili siya upang itatag ang Clutch Sports,
si LeBron James ang kanyang unang kliyente. Pero sa isang panayam nitong Biyernes, kasama si Chris Haynes ng Bleacher Report, nagbigay si Rich Paul ng isang kawili-wiling punto tungkol sa hinaharap ng kasalukuyang employer ni LeBron James ng Los Angeles Lakers. Habang tiniyak ni Haynes na hindi nakikialam si LeBron James sa patuloy na paghahanap ng kupunan para sa kanilang bagong head coach, sinabi niya na ang kanyang opinyon ay ang focus ng Los Angeles Lakers ay dapat siguro mas makatuon kay Anthony Davis kaysa kay LeBron James sa puntong ito. Si Rich Paul ay siyempre agent rin ni Anthony Davis at tumulong sa pag-organisa ng trade noong 2019 na nagpadala sa kanya sa Los Angeles Lakers mula sa New Orleans Pelicans. Ito ay medyo nakakagulat na pahayag mula sa sariling agent ni LeBron James. Lalo na dahil sa kasikatan ni LeBron James sa larangan ng sports, kaya't nararapat suriin kung ano talaga ang ibig sabihin nito at kung ano ang magiging itsura sa hinaharap na pinamunuan ni Anthony Davis. Maaring maging free agent sa LeBron James ngayong offseason sa pamamagitan ng player option. At bagaman maaring magdulot ito ng pag-aalala sa mga tagahanga ng Lakers, ang sinabi ni Rich Paul, lahat ng indikasyon ay nagpapakita na balak niyang manatili sa Los Angeles Lakers sa kahit anong paraan. At ang talagang tanong ay kung gaano katagal ang plano niyang mananatili sa Lakers. Magiging 40 years old na si LeBron James sa susunod na season. At iniulat ni Shams Charania ng The Athletic na inaasahang maglalaro pa si LeBron James ng isa o dalawang NBA season. Pero dahil magaling pa si LeBron James at sa laki ng perang kikitain nito, kung tatapusin niya ang isang 3-year max contract, he should be considered year to year for the foreseeable future. Rich Paul's words might suggest that the Lakers should plan for a shorter time period with LeBron James rather than an extended runway. At si Anthony Davis ay 31 years old na noong March at maaring mas malapit na siya sa pagtatapos ng kanyang prime kaysa pagsimula nito. Ngunit makatwirang isipin ng Lakers na meron pa siyang ilang taon na kasikatan basta't mananatili lang siyang healthy. Bahagi ng plano ng pirmahan ng Lakers si LeBron James ay kalaunan ipapasa niya ang baton bilang mukha ng franchise sa ibang players. Well, hindi pa ito ganap na nangyayari kay Anthony Davis, pero tila nanatili pa rin ang planning ngayon para sa kanya. Nagiging komplikado ang mga bagay sa pamamahala ng roster. May 3 first-round picks ang Los Angeles Lakers na maaari nilang ipalit ngayong offseason. They have linked to a number of star guards as targets with those picks, including Trae Young, Donovan Mitchell, and Darius Garland.